siawit na bayan, bilang palakpak, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 13 ng Hunyo at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kay San Antonio de Padua, isang pari at pantas ng simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio de Padua bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kaniyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo,
upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kaniyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat kong pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Muli po, magandang umaga sa inyong mga narito sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon po ay ginugunita si San Antonio de Padua. Siya po ay isang pari at pantas ng simbahan. Isa sa mga kilalang santo na nagkakaloob ng himala. Isa sa mga santong tinatakbuhan kapag hindi madali ang mga pinagdadaanan. Si San Antonio de Padua po sa history ng simbahan ay pangalawa sa pinakamabilis na naging santo. Siya ay naging santo bago ang 1 taon ng kanyang kamatayan. Bakit? Dahil sa marami siyang nagawang mga milagro sa pangalan ng Panginoon. Marami sa atin ang humihingi ng milagro. Marami sa atin ang humihingi ng mga biyaya. Marami sa atin ang humihingi ng pagpapagaling o kaayusan ng buhay, katiwasayan, maging maayos ang pamumuhay ng mga anak o mga kapamilya. Marami tayong gustong mangyari sa ating buhay. Ang mga banal tutulong sa atin. Pero kailanman, hindi ang mga banal ang nagkakaloob nito. Hindi si San Antonio de Padua, ni hindi si Padre Pio. Ang laging nagkakaloob ng bagay na ating kinakailangan, si Kristo. Kaya magandang paalaala ng mabuting balita ngayon, sapagkat si San Antonio de Padua namuhay sa pagsusumikap na maging mabuti araw-araw. Yun ang sinasabi ng mabuting balita ngayon. Kung ang iyong mata o ang iyong kamay ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Pag ito'y sinunod natin, marami sa atin ngayon bulag. O marami sa atin ngayon mga pilay at walang mga kamay. Paano pag sinabing, kung ikaw ay hindi makapagpigil, makipagchismisan, tanggalin mo ang dila mo. O di marami rin sa ating pipi. Ang paalaala ni Kristo, hindi paalaalang pisikal. Ang sinasabi niya ay, magpumilit kang gumawa ng mabuti at umiwas sa pagkakasala. Yun ang sinasabi ni Kristo. Ang buong buhay ni San Antonio de Padua, kahit si Padre Pio, ay pang-araw-araw na pagsusumikap para makagawa ng kahit kaunting kabutihan. Hindi po sapat na makaiwas sa kasalanan. Kailangan gagawa ka rin ng kabutihan. Kaya ang tanong sa atin ngayon, anong dahilan ng iyong pagkakasala? Anong dahilan kung bakit hindi ka nagiging mabait? Anong dahilan kung bakit ikaw ay nagiging mataray? Anong dahilan bakit chismosa ka? Anong dahilan bakit madamot ka? Anong dahilan bakit ikaw ay lagi ng galit? Ang mga bagay na iyon ang dapat pagsumikapan nating kontrolin sa ating buhay. Sapagkat kapag nagawa natin ng paraan ang mga bagay na iyon, magkakamit tayo ng langit ng buhay na walang hanggan. Kaya magandang paalaala at lagi niyong maririnig dito sa amin sa pambansang dambana, hindi ho sapat na kayo'y makasimba. Hindi sapat na kayo'y makabisita dito at makahaplos kay Padre Pio. Hindi sapat na kayo'y makapunta ng simbahan at makapaghilamos ng holy water. Hindi ho sapat iyon. Kailangan pag-uwi ninyo, gagawa kayo ng kabutihan. Hindi ho pwedeng dito lamang sa simbahan mabait. Hindi pwedeng dito lamang sa simbahan mabuti. Sapagkat ang tunay na laban, mamaya pag-uwi ninyo, paano ka nakikipagkapwa sa iyong kapitbahay? Paano mo inuunawa ang iyong kapatid? Paano mo pinatatawad ang iyong magulang? Paano mo iniintindi at binibigyan ng
mahabang pasensya ang iyong mga kasama sa bahay, yan ang tunay na laban ng pananampalataya. At yan ang sinasabi ni Kristo. Ang kabutihan ay hindi nananatiling naririto sa simbahan. Ito'y dapat ipinakikita at ipinararamdam sa kapwa. Kaya isipin nyo na agad mamaya, paghandaan ninyo, pag-uwi ninyo mamaya, madumi ang bahay, tambak ang hugasin na pinagkainan ng inyong mga anak, tambak ang labahin, o anong inyong gagawin? Makikita mo uli ang iyong tsismosang kapitbahay na lagi kang sinisiraan, madadaanan mo ang iyong biyanan na lagi kang pinakikialaman, madadaanan mo ang iyong kapatid na matagal mo ng kaaway, anong iyong gagawin? Dahil gusto nyo ng langit, gusto nyo ng kaligtasan, gusto nyo ng buhay na walang hanggan, pag sumikap ang gumawa ng kabutihan, unti-unting magpatawad, unti-unting umunawa, unti-unting pahabain ang pasensya. Sa mga ganitong bagay, nagkamit ng kaginhawahan si San Antonio de Padua. At ito rin ang paanyaya sa atin, sa ating patuloy na pagninilay at pag-aalay ng banal na misa kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bahaginan mo po ako ng kabutihang galing sa iyo. Hayaan mong sa aking pang-araw-araw na buhay, makapagbahagi ako ng kabutihan sa kapwa, makaunawa, makapagpasensya, makapagpatawad at makapagmahal sa aking kapwa. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alok at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio de Padua ay ginugunita ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupurit pinasasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa sa amin ang kaharian
sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pag-asa. Panginoon ng balingan, Panginoon ng asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayang ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin di mo kayang paglabanan. Sa gabi, kadiliman, ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagsasaayos ng pambansang dambana at para sa pangangailangan ng mga may sakit at retiradong pali ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio de Padua, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga Petrocina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya pinarya ngayong taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Katlo, may mga available pong rosas sa gilid ng simbahan, kulay puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Maaari nating ialay kay Padre Pio pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang 12:00 ng tanghali, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong pagmamahal, kabutihan at kabanalan sa amin. Gayon din itong mga bulaklak ng rosas upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, sikaping gumawa ng kabutihan sa kapwa. Salamat sa Diyos. At ipahayag kanyang pagkaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension nating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Tampulang rosas naman ay simbolo na ating makahilingan sa Diyos